mga Lods, so for today's video, magbibigay ako sa inyo ng tip or tips kung paano ang buhay dito sa Spain. Kasi marami talagang nagme-message sa akin. Marami nagme-message sa akin mula sa TikTok, ganyan, sa Messenger, kung paano ba magtrabaho dito, paano makapunta ng Spain. Yung iba galing sa ibang bansa, tapos gusto nilang mag-jump dito sa Spain. Na hindi ko na masagot kung paano nila gagawin yon mga Lods. Pero ngayon, sasabihin ko kung ano nga ba ang buhay dito sa Spain. So dito sa Spain mga Lods, okay naman ang buhay dito. Maganda, unang-una, maganda ang healthcare system. Ayan yung pinaka-the best dito talaga kasi kapag nagkasakit ka, wala kang babayaran sa public hospital. So yung iba kumukuha din ng private insurance. Kasi kung may private insurance ka, mas VIP ka. Pero yung mga major operations, mas kumpleto ang equipment ang mga public hospital kasi nga under yun ng government. Mas kumpleto sila, mas talagang masasabi ko na mas advanced sa public hospital. Yun nga lang, syempre, public hospital siya. Expect mo na marami talagang doon, pupunta doon para magpagamot. Okay, magpa-check up, ganyan. Pero napapansin ko dito, ang daming mga senior citizen talaga na okay sila. Maraming senior citizen ka makikita sa labas na mag-aasawa, couple, na talaga namang na-enjoy nila. Masasabi ko na na-enjoy nila yung retirement life nila. Kahit retire na sila, di nila iniisip yung kung paano sila papa-hospital, paano yung gagamitin nilang pera pag papa-hospital. Kasi nga, libre dito. Doon meron din naman talagang mga tao na galing sa ibang bansa na pumupunta dito na wala rin talagang wala rin tirahan, ganyan. Pero hindi ako sigurado kung may access sila sa sa public hospital. Kasi dapat para magkaroon ka ng access sa public hospital, dapat naka-register ka sa isang area mo o saan ka nakatira. Okay? At the same time, nagbabayad ka rin ng tax. Siyempre, kung nagtatrabaho ka, meron binabayaran kang tax para magkaroon ka ng access sa ospital. Pagdating naman sa transportation mga Lods, the best dito ang public transportation dahil merong bus at merong train. Okay? Then mas mura, masasabi ko, mas mura yung ticket dito ng bus tsaka train. Kasi dito makakabili ka ng for only 6 euro and plus something. Meron ka ng 10 rides. Yun yung ginagamit namin kasi nga minsan lang naman kami lumabas and then meron kaming patinete or meron kaming electric scooter yung ginagamit namin pag papunta ng bahay or papunta ng trabaho. Mas okay yun, mas madali, hindi mo na kailangan maghintay ng ng bus. At yung bus and train dito pag-aari ng gobyerno. Kaya kung mapapansin ninyo, hindi nag-uunahan yung mga bus driver dito na makakuha ng pasahero kasi nga maayos yung transport system nila. Pagdating sa kalye, maghihintay ka doon. Then merong application na makikita mo kung anong oras darating yung bus sa parada na yon. Gets mo? Ganun sila ka-advance at kaganda dito. At yung mga train dito, konektado yan. Maliban na lang sa lugar na super layo, parang papunta na ng somewhere, parang probinsya. Parang sabihin mo na Manila to Baguio, iba na syempre yung yung ticket nun. Pero connected siya talaga sa sentro para makapunta ka doon. Then kapag sasakay ka ng train, halimbawa, isang line, then lilipat ka sa kabila. Pag sa area na to ng Madrid, wala na yung bayad. Pero kapag papunta na ng halimbawa malayuan na yun, panibagong bayad na yun mga Lods. Pero mas mura pa rin kumpara naman sa ibang bansa. Katulad ng, tingin ko mas mahal sa mas mahal sa Italia, sa Switzerland lalo. Ayan, mga mahal na yan. Sa London, mahal yan. Mga napapanood kong vlog. Pagdating naman sa mga pagkain, mga Lods, mas mura syempre dito sa Spain. Mas mura ang pagkain kumpara naman sa ibang bansa katulad ng France. Yan, katulad din sa Italia, okay pa sa Italia. Pero masasabi ko mas mura ang pagkain dito sa Spain. Kung hindi ka naman masyadong pihikan, I mean, hindi mo gustong kainin or
mas okay sa'yo yung local product dito kung namimiss mo yung mga pagkain sa Pilipinas. Siyempre, kung pupunta ka sa Filipino store, mas mahal talaga, mapapamahal ka. Mas the best naman, mas okay yung quality ng mga pagkain dito. Mas mura pa. So, yun na lang. Ano pa? Yung buhay dito, karamihan naman napapansin ko mga Pilipino. Depende na lang siguro sa iyo kung i-enjoy mo yung buhay mo dito o kung nagpunta ka dito sa Spain para lang magtrabaho, then trabaho lang. Kasi ako personalmente, bahay trabaho lang talaga yung ano namin, ang buhay namin. Hindi kami masyadong, siguro nung mga una, hindi kami masyadong nagpupunta kung saan saan. Dati, nung wala pa kaming negosyo, kasi iba na rin kasi talaga pag may negosyo ka, sa isa kang empleyado. Mas marami kang magagawa, mas hawak mo oras mo. Kapag isa kang empleyado, masasabi ko kasi hindi mo na kailangan pandalhin sa bahay yung negosyo. O depende pa rin yan sa kung paano mo siya i-manage. Pero kasi kapag ikaw na yung talaga may-ari ng negosyo, makakabaliw. So, ngayon mga Lods, yung mga karamihan ng mga Pilipino dito, meron pa rin naman silang time pumunta sa mga bar, umimik, kumain, ganyan, sa mga restaurant, at gumawa ng mga activities, nakakapag-gym pa rin sila. So, depende pa rin yan sa inyong mga Lods. Dito naman din sa Spain, iba-iba yung season. Merong 4 season, winter, summer, fall, tsaka spring. So, okay naman dito. Masabi ko, may experience mo yung 4 na seasons na yan. At depende sa katawan mo kung paano ka mag-a-adapt. Kasi, may mga times talaga na hindi okay yung ganong season. Katulad ng halimbawa, spring, ayan, naglalabasan na yung mga allergy sa pollen. Kapag summer naman dito, ay naman nagbabago na yung temperatura. Dati ganitong petsa, super init na. Pero ngayon, nakakaramdam pa ako ng lamig-lamig. Pero pagdating ng August, tignan natin kung super init. May time dito na mas mainit pa kumpara sa Pilipinas. Pero yung init dito kasi, hindi siya malagkit. Dry siya, hindi katulad yung lagkit. Mapapansin nyo yun Lalo na kapag tumila kayo sa ganitong bansa, then umuwi kayo, sabihin mo na after 1 year, kahit 2 years yan, papansin niyo paglabas nyo ng airport sa Pilipinas, iba yung lagkit ng init. Kasi nga, malapit tayo sa dagat. Ito namang Spain, wala namang masyadong, itong Madrid, hindi ganun kalapit sa dagat, kaya siguro dry yung init dito. Then yung mga tao dito, super pagdating sa pagiging empleyado, masabi na inaalagaan nila yung mga tao. Nirerespeto nila yung mga day off, yung mga kailangan bayaran, lalo kapag halimbawa nagkaasawa ka tapos nabuntis yung asawa mo, merong maternidad, paternidad. Ayan, ganun kaganda dito pagdating sa mga ganyan kapag isa kang empleyado, mga Lods. Then, kapag nag-retire ka, sigurado may makukuha ka. Maliban na lang kung anong ginawa mo ng mga panahon na empleyado ka, mga Lods. Basta in the future, kapag naging empleyado ka, meron kang aasahan na retirement pay na ayun yung gagamitin mo kapag tumanda ka. Bakasyon ka na lang, mga Lods. So mapapayo ko sa mga gustong magtrabaho dito or dito tumira sa Spain, kung sa tingin ninyo ay okay naman yung kita nyo sa Pilipinas, huwag na kayo mag-ibang bansa, sa totoo lang. Kasi iba pa rin yung saya sa Pilipinas, mga Lods. Kung kaya naman magkaroon ng insurance, health insurance, savings, ipon, investment sa Pilipinas. Siyempre, bakit ka pa pupunta ng ibang bansa, mapapalayo ka? Kasi kung alam nyo, kung sabihin na natin mas malaking kinikita sa ibang bansa, pero siyempre, kung anong currency dito, ay hindi naman yung ginagamit na pambayad sa mga bills, kuryente, tubig, pagkain, etc. Siyempre, kung gusto nyo ng mas magandang o mas masayang buhay kasama ang pamilya, syempre doon na kayo sa Pilipinas. Pero kung gusto nyo talaga nangangarap kayo ng mas malaki ang sweldo na sa tingin nyo yun yung mas magiging way para mas makaahon kayo sa hirap, try nyo mag-ibang bansa. Pero dapat, handaan nyo yung sarili ninyo. Handaan nyo yung mental. Handaan nyo yung pag-iisip ninyo na
na dapat ready kayo na mapalayo sa pamilya ninyo. Ayan. So, and then, okay, mababait naman yung mga Pilipino dito sa karamihan ng mga nakikilala ko. Mababait ang mga Pilipino dito. Siyempre, di rin naman mawawala yung mga mga impaktita, di ba? Ganun yun mga lods. Pero karamihan ng na-encounter ko dito, mababait mga lods. Then, syempre, kapag mag-iibang bansa kayo, dapat alam nyo kung ano yung reason kung bakit kayo mag-iibang bansa. Dapat meron kayong plan, meron kayong goal. Kasi for example, dito kami sa Spain, para makaipon, tapos lahat ng investment namin sa Pilipinas dahil lang gusto talaga namin magstay sa Pilipinas talaga. So, dapat kayo din, kapag mag-iibang bansa kayo, dapat alam ninyo kung ano yung goal ninyo. Hindi po pwede mag-ibang bansa ka lang nang hindi ka handa or wala kang konkreto na plano sa buhay. Kasi masasayang lang yung mga oras na pinag-a-abroad mo kung wala kang landas na patutunguhan. Wala kang goal, wala kang gustong i-achieve. Kung mag-ibang bansa ka lang, tapos gastos, ganyan, padala. Hindi mo mamamalayan matatapos yung oras mo. Ang daming panahon na yung lumipas pero wala ka pa rin naiipon, wala ka pa rin na-invest para sa'yo. So, Lods, kung gusto mong maging isang OFW, gusto mong tumira sa isang bansa, kailangan meron kang konkreto na plano. At mag-ipon ka at mag-invest ka dahil hindi tayo lagi bata, mga Lods. Yan ang lagi ko naiisip. Patanda na tayo ng patanda, hindi tayo pabata ng pabata. So, dapat ready tayo sa future natin. Okay? So, kung meron kayong mga gustong itanong, okay, i-comment nyo lang yan at try natin subukan na sagutin. Bueno, yan ang buhay dito sa Spain. Marami pa akong hindi na share sa inyo. So, tanong lang kayo mga Lods, okay? Bueno, maraming salamat sa panonood and hasta luego mga Lods. Ciao! And please, follow my Facebook page and YouTube channel. Subscribe. Ciao!